ah, kayo po ni Mrs. Nelly Barrios maghipag. Opo. Ang asawa ni Reza Barrios ay si Neptali. At si Neptali at si Sergeant Jeffrey Barrios, magkapatid. Okay. Yung sinabi po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya eh. Course report ka pa Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan San Enrique July 30 to 2 AM ata yun. Ngayon nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko eh. Baryo sa Alarba. Samantala, matagal na panahon yun. 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yun, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual kuan ako doon eh, dual function eh. Mechanic ako tapos driver ng armor tank. Kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako eh. Yun lang po, pinasok nila yung bahay namin. Kawawa naman yung misis ko, wala po ako doon. Tapos nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supuina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supuina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Okay. Kung makikita nyo po, mayroon kaming SWAT na mayroong shield, di ba? Yun ang binabantay namin, Mr. Chair. Baka magkaputukan. Kaya nga, mayroong nagkukover yung nagsisigaw kami, police to pa, city police to ito. May search warrant po kami. Labas kayo. Hindi pa rin po sila tinumalima sa amin. Kaya doon na po kami na papasok. So in other words, binigyan nyo sila ng warning na lumabas sila. Opo, so mga sir. ilang minuto nyo binigyan sila ng pagkakataon para lumabas sila? Yes, sir. Mga mabilisan yung po, sir, eh. Yung adrenaline rush kasi sa amin, sir. Yung mga ating you said a while ago that there is a prior operation like this meron sa kabilang bahay. Yes, sir. So inuna nyo doon sa sabay-sabay po, sir, yung pag-clear ng bahay. So alin na nauna, ito o yun? Sabay talaga, sir. Sabay. Yung terrain po kasi paakyat, yung bahay ni Jeffrey doon sa dulo, yung bahay ng subject natin na isa, yung bahay ni Neptali dito sa gitna ng parang compound po ng family nila, Sir Chair. So yung unang yung sila Neptali. Sa kay Neptali po, yun ang sinasabi. Sabay po, yes, sir. Para hindi po ma-compromise yung security din namin. Okay. So dito naman, na-serve nyo rin yung search warrant sa kabila. Yes, sir. At dito, nung nakikita natin, primarily, hindi nyo na-serve yung warrant. Hindi pa, sir. Pumasok kayo sa loob. Hindi pa, sir. Sinecure muna sila, sir. Okay. Yun po yung gusto ko, if may I, Mr. Chair. Yung unang pumasok po na kami, hindi yun search. Security po. Yes. Dahil po, doon sa report, armed and dangerous. Yung application namin, baril po, Sir Chair. Kailangan man munang yung occupants ng mga bahay ay may palabas para hindi po baka magkaroon ng shootout or magpalitan dahil hindi nag-open o baka din po maitapon po yung baril na hinahanap natin kasi yung bahay ni Jeffrey po sa kabila nun po, sir, ay bangin. Okay. Alright, I got it. But the allegation na may umakyat whereas nakita natin na may umakyat, is that a part of the procedure? Yes, sir. Kaya check nga yun. We talk yung mga more or less mga 10 seconds. Ako po mismo ang nagdirekta,
check yung babaw. Kung ibig sabihin sa amin, sir, Sulungo, i-check yung babaw, sa taas. Kasi parang may attic yung bahay nila, sir. Doon sila natutuloy yung dalawang lalaki na bumaba at isang babae. Despite po, ang lakas ng sigaw ko po, wala, hindi sila bumaba kaagad. So in other words, yung procedure for security purposes, yung pagpapaakyat doon sa itaas ng inyong member Yes. siguro yun, no? Yes, sir. Pero nakasibilan Interim siya. party. It's a part of the pre-operation plan. Yes, sir. Okay. So for the appreciation of members, no? So we have seen the CCTV, no? And kung titingnan mo yung unang bugso nung CCTV, makikita mo na may salto doon sa pagpasok, ano? Kasi nga parang hindi nabigyan ng search warrant, tapos may pumasok yung. But in case like this, ano, wherein sinasabi ninyo na yung mga barrios ay declared sila. Declared ba sila as a organized crime group? Yes, sir. Dito sa nakuha naming information doon sa shootout sa Laguna, doon po ang pinangbabasihan namin. At saka yung intelligence report po na mga dati ko pang information. Kasi sir, for chair, almost mga 3 to 4 months pa lang ako po bilang hepe. At for the moment po, I was administratively relieved. Hindi na po ako ngayon yung chief of police ng Pasig City. Sige. Okay. So, Sergeant Jeffrey Barrios, you are a part of the Barrios family. And according to them, your family, the Barrios family, are involved in a organized crime. Your Honor, hindi po totoo yan. Kasi yung kapatid ko na sinasabi niya na si Ricky Barrios, leader daw ng grupo, 2014 nakakulong na po yun. I would like to ask Mrs. Regia Barrios, when your residence was searched, may CCTV din kayo doon sa bahay ninyo? Nakikip lang po. Meron din kayo. So you have also your clip. All right. So, doon pa sa bahay niyo, Mrs. Nelly at saka ni Jeffrey, matagal na ba kayo nag-install ng CCTV doon? Bago lang, Your Honor, kasi yung sa lugar namin, uso po yung nakawan doon ng mga hayop. May mga kami doon, baboy, kanding. Then, kaya naisipan po namin magpalagay ng CCTV kasi po, yung kuya niya ninakawan ng 3 kanding. Pumunta po kami sa barangay, hindi naman po clear yung CCTV nila, hindi naman makikita. Kaya gumawa po kami ng paraan na in case nga mauulit yung pangyayari na yon, makikita na po namin kung sinong gumawa ng ganun. So kailan nyo in-install yon? Nung 12? 12, no? So very recent lang? Very recent lang? August lang, yes. Okay, ilang camera yon? Yung sa palibot ng bahay ninyo? Kasi it's quite no? It's quite uncommon in the barangay setting na may mga CCTV, di ba? So normally sa syudad, and I was just curious why you were prompted to have CCTV installed in your sa palibot ng bahay. How many cameras yon? Sa palibot po, 3 po, Your Honor. 3. Opo. And then sa loob ng bahay doon sa Isa po, sa Your SADA. Honor. Opo. Wala na kayong CCTV doon Wala sa po. Wala po. all right. Yeah, you said earlier na merong isang pulis na pumasok doon and umakyat sa taas. Opo, hindi ko po talaga yun matukoy kung police, Your Honor, kasi nga po, naka-civilian po siya, Your Honor. Yung naka-civilian na naka-long sleeve nga stripe, kulay pula, Your Honor. Okay. Perhaps we can ask Chief of Police Palomo, no? Kung sino yung was that a regular a procedure to have to secure the place, and was that a police personnel who went upstairs? Yes, Your Honor. Doon sa sabi kong mayroon tayong sinasabi entering party to secure muna ng occupant. Wala pa yung searching party doon, Your Honor. Yung purpose to yon ay may check kung may tao sa taas. Pagkatapos, kung makikita mo sigaw na ako kaagad, wala ng tao, clear, baba na, secure the area. Yun po ang pinaka-objective namin, na walang crossfire, walang mangyari, both sa kabila at sa amin. Mas lalo na po sa amin kasi pag may namatayan akong tao, nabaril ang tao ko, i-roll ko po naman bilang hepe.
Yes, who was that police personnel who went upstairs? Member po, ito si Can you name him? Sergeant Hapitan. Si Sergeant Honor. Hapitana. Tatlo kasi kami ako, apat kami lahat nung interim party. Yes. Kasama po namin yung SWAT na nagko-cover sa amin. Pag nung nakapasok na wala na yung SWAT, security na kagad. Madali lang ito, Mr. Chair. Mr. Chair. Ito yung batas ng search warrant. Kasi when I inspected the documents of the police, meron man talagang search warrant. Pero I would like to remind the police officers who are here, including the good prosecutor. Kasi sa implementation ng search warrant, we have 2 laws, probably 3 laws, including the police operating procedure. But under the revised penal code, there is somehow a general rule on how to effect search warrant. And I would like to read this one for your guidance and for in the future for your whatever orientation seminar, etc. Article 130 of the revised penal codes provides searching domicile without witnesses. The penalty of arresto mayor shall be imposed upon a public officer or employee who, in cases where a search warrant is proper, in this case there is a proper search warrant, shall search the domicile, papers, or other belongings of any person in the absence of any member of the family, or in their default, without the presence of 2 witnesses residing in the same locality. So yun ang ini-insist ni Ma'am Risa kanina, wala si Kapitan. Pero si Kapitan naman, sekundarya yon. Ang ibig sabihin nun, dahil may search warrant kayo, pwede kayong you have to take effect the search warrant in the presence of any of the family members. Ayan naman sila. Pero tama na ba yun? Dadalhin ko kayo sa pangalawang batas. Ang pangalawang batas naman, si criminal procedure na nandun naman sa remedial law. Anong nandun sa remedial law? Ito ang sabi niya. Sabi ni Ma'am Risa kanina, sinira yung pinto. Yung pinto, sinira. Dito naman sa remedial law, particular 126, section 7 of the criminal procedure, pwede niyo man yung sirain yung pinto kung hindi kayo bubuksan nung may bahay. Which in effect, that is a gray area. Hindi nga kayo binuksan, pero ilang minuto ba? Okay, doon na kayo sa korte niyan. Basta importante ito yung batas. Pangatlong batas, section 8 of 126. Sabi niya, may search warrant na kayo. Mag-conduct na kayo ng searching activity doon sa loob ng bahay. Ito ngayon yung applicability. Search of house, room, or premises to be made in presence of 2 witnesses. No search of a house, room, or any other premises shall be made except in the presence of the lawful occupant thereof or any member of his family, or in the absence of the latter, 2 witnesses or sufficient age and discretion residing in the same locality. Now, tingnan natin yung video kanina. Pinasok nga ninyo. Tama kayo dyan. There was a forceful entry dahil pinilit niyo yung buksan yung pinto. Nung pinilit niyo binuksan yung pinto, pinalabas yung mga bahay. Si yung asawa ni Risa, mga anak, at siya mismo si Mrs. Risa. Nung pinaakyat niyo yung pulis doon sa second floor, sa inyo, kay Ma'am Neptali, kay Jeffrey yun. Nung pinaakyat niyo na yung pulis sa second floor, hindi naman kayo nagdala ng member of the family. Wala po talaga. Hindi po sila Sandali lang. Sorry. Wala kayong dinalang member of the family. Kaya, kayo, tama man o mali, yung intention ninyo, because you have the POP, Police Operating Procedure, which this law is incorporated in your PUP, you have to abide the law. Kaya ang ibig ko sabihin dito, we have to learn a lot in these proceedings. Pero hindi nagsisinungaling ngayon si CCTV.
Kasi nakikita natin sa CCTV, nakalabas lang lahat na occupants. So anong intention? Ano ngayon yung wisdom ng batas? Bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence? Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuha yung baril sa second floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. Well, the situation calls that we have to take advantage of the element of surprise because we are assuming that the target personality inside is armed and dangerous. And what you have seen, what the Mrs. Nelly Barrios stated that nag-search na daw ng walang pinakitang search warrant and may pumasok sa taas. Part yun, sir, ng clearing operation pa. Kasi kung magsasama naman kami ng tropa, ng occupants, at pinutokan kami ni Barrios sa taas, at namatay yung isinama naming testigo, kami rin, sir, ang ano. RD, we understand that. What I'm saying, sir, is yung pag-akit sa taas is not part of the search, but clearing operation only. But in the part of us, we're looking on the CCTV, makikita mo na somehow if we will follow yung procedure, no? Dapat may kasama talagang witness. What we understand that yung element of surprise must be there. Kailangan andun din yung element of surprise para, but ang problem po ay hindi po to ang nakalagay sa ating POP. Sa procedure, kahit na sabihin natin our intention is to have that element of surprise para at least ma-apprehend natin yung yung ating objective. But the problem is we had procedure to follow. At doon po tayo magfe-fail. We are governed by the rule of law and not of men. And we adhere also to the fact that the search warrant was there. But of course, yung pagpasok po ng isang tao doon sa itaas can be construed by others as tanim ng bala or whatever. But in this case, I think we must admit that somehow we have a failure on the operation. Mr. Chair, maybe just like the Vice Chair of NAPOLCOM, I am bothered by the statement of Lieutenant Colonel Palomo that they can violate the provision of the rules on procedure just to make sure na wala pong tao na babaril po sa inyo. Di po ba? Yun ang statement ninyo eh. I think that's wrong because there are other ways of shall we say, attaining that. For example, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You're not able to present a search warrant. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na ginagawa ninyo. I do not know if the Vice Chair or the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung dalawang pulis doon sa bahay without any search warrant when asked by the occupant. Mukhang may mali po doon eh. Dahil ang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos kung magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin,
that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. Di ba? Di ba, Congruel? Ano yung sabi doon sa batas na yung bahay na isang tao ay parang castle niya? Yun po dapat ang sundin natin. So there's something wrong. That's why I'm bothered doon sa inyong mga statement, because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi nyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po yung dalawang pulis, according to the video, wala pa yung search warrant.